Hello guys, good morning! Maaga tayo ngayon. Tayo ay mamamasyal at pupunta tayo ng Munich sa Oktoberfest. Medyo mahaba yung duration ng ating travel, around 5 hours from Aschaffenburg to Munich dahil ang sasakyan naman natin ay regional train. Gamit kasi natin yung Deutschland ticket. Yung Deutschland ticket ay pwede lamang siya sa mga regional trains and buses and trams, pero hindi siya pwede sa mga fast train connections na fast trains like HCE or HSIM Intercity Express. Ito ay 58 euro lamang for the whole month and you can travel around Germany. So we just arrived Würzburg, pero sasakay pa ulit tayo ng isa pang train. Ayan yung train na sinakyan natin. On time naman siya. So far, walang delay. First trip of the day from Aschaffenburg. So, meron pa tayong 25 minutes for the next train. Kwento ko sa inyo, kanina nagkaroon ng inspection sa ticket. Diba sabi ko nga, meron akong Deutschland ticket na ginamit. So, dito, not all the time na may mag-i-inspect sa'yo ng ticket. So, pero pag nahulihan ka na walang ticket, you will have a fine of 60 euros. Kaya dapat, pag mag-travel dito, always secure a ticket. So, yung next train natin na sasakyan ay 6:43 pa. Ang time ngayon ay nasa 6:23. So, punta tayo sa platform 3. So, ngayon nasa platform 8 tayo. Medyo maaga pa at saka malamig. Malamig ngayon, so hindi muna tayo aakyat sa platform. Siguro kuha muna tayo ng makain. Bili tayo ng mocha choco, large. Tag-ano siya? 3 euro ang large. Ayan. Tingnan natin mapuno. So yun guys, yung information dito sa train station. Mga sasakyan. So tayo ay 6:41 or may delay siya ng 30 minutes kaya nakalagay 6:44. Yung end station niya ay München Hauptbahnhof, platform 3. Ito na yung binili nating hot choco or mocha. So papunta na tayo sa platform 3. Ayan. 3. Ayan, sasakyan natin 6:41. Ayan na yung train guys, parating na. Regional train lang to ha. Meron din pala siyang saksakan dito. Pasaksak sa cellphone niyo. Tapos yung sign na yan guys, ibig sabihin quiet area. So hindi tayo pwedeng magdadala dito sa train. So 3.5 hours tayong magbabiyahe. At least hindi na tayo lilipat ng another regional train. Pag dumating itong train ito, direksyon na to sa main train station. Tapos sasakay tayo ng U-Bahn or yung underground train nila. Papunta dun sa may station malapit sa Oktoberfest. So we just arrived Munich Hauptbahnhof or Munich station. So after 5.5 hours from Aschaffenburg. Ganon katagal kasi nagre-regional train tayo. May trivia ko sa inyo or fun fact about Munich Hauptbahnhof. Yung first station ng Munich was built in 1839, pero hindi sa location na to, kundi 800 meters away from this location. And then after 10 years, in 1849, nagtayo na sila or nilipat na dito yung Munich station. Pero, nung World War II, heavily damaged tong train station na to. Yan. Pero syempre, after the war, na-repair na rin nila. And isa tong train station sa pinaka-importanting hub dito sa Germany because it caters not only regional
travel or regional transport, but also international. So minsan, may train dito going to Czech, going to Austria, or any other country. So aside dito sa platform na train na to, sa mga regional train or intercity trains, meron din sila dito sa Munich Hauptbahnhof yung sub-railway, which is yung suburban rail. They call it S-Bahn, at saka yung subway, yun yung tinatawag na U-Bahn. Papunta sa Oktoberfest, sasakay pa tayo ng U-Bahn, papunta sa station ng Theresienwiese. Ito yung connection na sasakyan natin, which is U5. Tapos pagkababa, ayan makikita na natin kung saan yung sa U5. So doon tayo banda sa pakanan. No? Sundan lang natin yung signs. So yan, nakikita na natin yung U4 and U5. Pababa tayo, susundan lang natin yung signs. So dito tayo bababa. Yan. Again, gamit ko lang yung DB Navigator app para pag yung guide ko kung anong sasakyan ko dito sa Munich. I mean, the app can be used within Germany. Yan, so pwedeng U4 and U5. Pero sasakyan natin ngayon is U4, Theresienwiese. So bumaba na tayo dito sa station ng Theresienwiese. Pero meron siyang direction o na arrow na papunta tayo sa right pag pupunta ng Oktoberfest. So pag yung sinakyan kong U4, only one station lang. So from Munich Hauptbahnhof, Theresienwiese na kaagad. Tara! Ayan, may mga signs for the entrance. Di ka rin naman maliligaw dito kasi marami may kang kasabayan. And here we are, nasa entrance na tayo ng Oktoberfest. Yan, daming security nila. Kaya alam nating secure tayo at safe. Maraming nagbabantay. Welcome to Oktoberfest, guys. Another fact about Oktoberfest, guys. Itong Oktoberfest nag-start noong October 12, 1810, nung si Prince Ludwig of Bavaria married to Princess Therese. Yung mga citizen dito sa Munich are invited dito sa celebration. Kaya dito nag-umpisa ang Oktoberfest. Dito sa loob, marami kang makikitang mga games, tapos mga tents. Yan. Ano yung tent na yan? Masaya yan, lalo na paggabi, kasi may mga tugtugan, may mga nagiinuman. Yan, tapos, eto, yan, pwedeng makabili ng pagkain. So, it's also important na may dala din kayong cash. Dito sa Germany, although tumatanggap din naman sila ng card, pero yung mga maliliit na stalls, tumatanggap lamang sila ng cash. Itong Oktoberfest na to, nag-start nung Sabado. Today is Tuesday. Dapat nandito ako nung Sabado, kaya lang hindi ako nagising. Tinamad akong gumawa ng napakaaga. Ayun, mag-start siya. Opening ceremony, yung mayor nila ay parang itatap yung barrel. Parang ano bang tawag na? It's soft, it's top. Ibig sabihin, it's top. So, pag hanggat hindi pa na-tap yun, bawal mag-serve ng drinks or beer itong mga tents na to. So, yung official talaga na mag-open is yung mayor dito sa city. Ayan, ito to sa mga tent. Dito, ang Ochsenbraterei. Another fact dito sa Oktoberfest is they have a strict beer purity law. So, ibig sabihin, only 6 Munich breweries are allowed to serve dito sa Oktoberfest. And these breweries must adhere the Reinheitsgebot or the German Purity Law of 1516. Ibig sabihin,
only water, barley malt, and hops ay allowed. So you are drinking the pure Bavarian beer here in Oktoberfest. So in front naman is ang Hofbräu Festzelt. Meron yan silang brewery dito sa Munich, and this is founded by Royalty Duke of Wilhelm the Fifth of Bavaria noong September 27, 1589. Yung motivation niya is to supply the royals with its own beer. Sinasabi din itong beer from ano ba pangalan ito? Hofbräu that is the beer that saved the city. So, a famous anecdote from the 30 Years' War in 1632 tells how Munich was under siege by the Swedish troops. To prevent the city's destruction, a tribute was paid to the Swedes that included over 23,000 liters of Hofbräu beer. So, suho lang pala ng beer, no? Na-save niya ang city ng Munich. As mentioned earlier, itong Hofbräu beer are exclusive for the royals, pero inopen din to siya sa public last 1828 ni King Ludwig. Lakad pa tayo doon, may iba pang brewery doon, ang Augustiner Bräu. Yan. So, puntahan natin sa harap. So, ito yung tent ng Augustiner Bräu. So, this was founded in 1328 when an Augustinian monks established a monastery and a brewery outside ng walls ng Munich. Sinasabi, ito din daw yung oldest and still existing brewery in Munich. So, ito naman yung Hacker. Dates back 1417. Isa din to sa mga oldest, or sabi ko ba oldest? Isa to sa mga oldest brewery in Munich. Pero guys, itong pinapakita ko sa inyo, tent lang to ha, hindi yan yung actual na brewery. Nilagay lang sila dito for Oktoberfest. But of course, this brewery has to adhere doon sa German beer purity law. Yan, may mga pagkain. Yan, mga presyo ng pagkain dito. Feel free to pause. Chicken. Ala-andoks. Ala-baliwag. Tapos, ayun, may Ferris wheel doon. At saka yung, ano bang tawag niyang katabi ng Ferris wheel? Meron yan sa Enchanted Kingdom eh. Ito naman ay ang core, hindi ko alam paano ang tamang pronounce niyan, Bräu Rosel. Pero hindi yan siya brewery. Ito lang yun isa sa mga malalaking tents dito sa Oktoberfest. Pangalan daw na yan ay named after the legendary core, di ko alam tamang pag-pronounce, core brewing family na si Rosie Score. Comment na lang sa baba kung ano ang tamang pag-pronounce. Ito naman, yung isa sa mga tent din dito ay ang Schottenhamel Spatenbräu. Di ba sabi ko kanina, yung Sabado is the opening ceremony. Dito sa tent na to, ginaganap palagi tuwing Oktoberfest ang pag-tap ng mayor sa barrel ba yun? To officialize yung opening ng Oktoberfest. Tapos ito guys, gingerbread. Ich liebe dich. Yan, ang lalaki. Tapos pwede rin ito, pangsabit sa dibdib. Mapapansin nyo, may nakikita kayong naka-costume. Sa babae, yan yung tinatawag na Dirndl. Sa lalaki naman ay lederhosen. Hanggang kaninang madaling araw, pinag-iisipan ko talaga kung magdi-Dirndl ba ako pupunta dito sa Oktoberfest.
Kaso guys, ang lamig. So isipin mo, lalabas ako ng before 5 kasi 'di ba yung train natin is 5 a.m. Eh, yung Drindel is ano yun eh, litaw yung hinaharap mo. So iniisip ko, ano ko yung jacket na ibe-best pair ko sa kanya. Kaya lang, wala akong maisip. Kaya sabi ko, hindi na lang ako magsusuot. Medyo uncomfortable din para sa akin kasi masikip na siya. Kasi nag-gain din ako ng maraming timbang. Yun. Pero i-explain ko sa inyo later yung about sa Drindel. Kasi meron yan siyang parang rule or info sa pagsuot ng Drindel. Tapos sa lalaki naman, lederhosen. So in front of me naman ay ang Paulaner tent. So isa to siya sa mga brewery dito sa Germany. So this brewery was founded by Paulaner Order of Mendicant Friars in Munich in 1634. The monks originally brewed a strong beer to sustain themselves during periods of fasting like Lent. Ang tawag sa beer na to ay Salvator. This is also given to the poor at binibenta sa monastery. In front of me naman ay ang Löwenbräu. Ibig sabihin, or the translation nito is Lion's Brew. Yung iconic lion symbol comes from a 17th century fresco in the original brewing house, depicting Daniel in the lion's den. Itong emblem was formally trademarked in 1886. May mga nakikita akong naka-Berlin Marathon jacket. Kasi nung Sunday, guys, Berlin Marathon. Actually, dapat kasama din akong tatakbo doon sa Berlin Marathon. Nag-defer na naman ako kasi kulang sa training. Alam nyo ba, last kong marathon nung 2018 pa. Tapos, register lang ako ng marathon, hindi naman ako tumatakbo. Nagwalda sila ng pera. Pero yun nga, sana next year kakayanin ko na. Kaya magte-training, nag-start na rin talaga akong bumalik sa kalsada para tumakbo. Grabe ang taas. Nakakatakot. Dito naman yung mga ibang rides dito. Ferris wheel. Walking tour tayo. Ayan no, yung mga drinder nila, nagsusuot na rin sila ng jacket. Kasi guys, ang lamig ngayon. Pero yung opening nung Sabado, mainit nung Sabado eh. Pero ngayon talaga, actually kahapon yung start ng season ng fall or autumn. Ang lawak dito. Ang dami ring mga rides, mga games. May mga binibenta ring nuts dito, oh. Yan, macadamia. Mandel is, ano nga ba yung mandel? Almonds. Tapos erdnusser, peanuts. Yan. Nakalimutan ko. Ito yung Wurst, Braterei. Yan, yung mga iba-ibang sausages, currywurst, bratwurst. Yan. Nadaanan ko, ang cute to. Cafe siya. So, pwede kang bumili dito ng mga tinatinapay. Ayan siya, oh. Ayan. So, pwede kang magkape. Ayan yung presyo. Ayan. Post nyo lang. Ayan, nakita na naman ako
Marathon jacket. Another ride. Wala masyadong sumasakay ngayon. Pero for sure, mamayang gabi niyan, paglabas ng mga tao from office, yan, puno yan, mahabang pila niyan. Ngayon kasi, weekdays, tapos tanghali. So, mostly mga nandito ay mga turista. Mga katulad ko na sa malayo, walang pasok, pumunta dito. Yung mga rides, oh. Yan. Ito pa. Music Express. Tingnan nyo, dagsa ng datingan ng mga tao. Yan. Ito naman guys, Skyfall. Alala, alala! Kala ko bababagsak na sila. Kunti lang sakay eh. Ilan ba sila sakay doon? 1, 2, 4 lang na pa nakikita ko nakalambitin. Kuya, umambon na. Ibaba mo na yan. 2, 1, go! Dito naman rides ng mga pambata. Oh. Yan yung rides ng mga pambata. Ito din. Mag-e-enjoy yung mga bata dito. Tsaka rin yun. O, diba? So, itong Oktoberfest, hindi lang siya yung pang matanda, no? Kahit sabihin mong may mag-iinom ka ng beer dito, pwede rin siya sa mga bata. Kasi dami ring rides for the kids. Pero ito, pang adults to na ride. Yan. May mga nakapila na maiilan, no? Yan. Ito naman, syempre, pang kids to. Ayan, no? Parang kang tinatapon. O, tara. Tuloy natin yung lakad natin. Ano to? Parang ang ganda. Lac plus Fruit House. Fruit House. Yan na. Lakad-lakad. Ito na naman yung isang ride dito, guys. May sumakay na naman, oh. Yan. Yung iano ka, swing ka. Yan, oh. Ayan na. Siga. Wala. Ayoko ng ganyan. Hanggang Ferris wheel lang ako. Tapos na ako sa ganyan. Nakakatakot na mapapaihi ako pag ganyan lang. Pag ganyan sasakyan kong rides. Ito parang haunted na castle. Slows. Pang kids. Pero dapat siguro may supervision ng matatanda. Ang cute yung mga bata. Ay, may rides. Rides ng pangbata. Ferris wheel. Another nuts, almonds, kasoy, kalabasa. Nuts ng ngayon, buto ng kalabasa. Ang cute nito. Carousel.
Ikot na tayo. Ah, meron din palang tent doon, no? Yan. Isa naman to sa yung maliliit na tent. Yung Vice Beer Alm sa Hofbräu. Yan, HB, di ba? Ay, tingnan natin dito. Ano yung mga tinitinda nila? Mukhang masarap, oh. Mga sweets. Guy, in front of me is the Bavaria statue. The Hall of Fame and Bavaria. Yan. Gusto ko lang masali yung mukha ko. Akyatin natin dyan yung taas kasi yan yung overlooking dun dito sa Oktoberfest. Tara! Ayan siya guys, ang overlooking na Oktoberfest. Daming tao, oh. Weekdays pa yan ha, how much more kung weekend. Tapos ito yung hall. Kaso sarado. Yan oh. Dito lang natin titignan. Ang hilig talaga nila yung mag-sculpture, no? Mga sculpture. Hindi tayo makapasok ngayon. Ayan, may nakasulat na kinomission nga to ni King Ludwig I. Ah, wala. Hindi siya klaro, pero ayan, nausok ang lamig. Oh, di ba? Kung nag-drindle pa tayo, pag uwi natin, sipon nang aabutin. Ayan, once again, the overlooking ng Oktoberfest. Tara, baba na tayo. Pwede ka dito bumili ng souvenir ng mug, oh. Mga liter mug. Yan yung mga mug. Alam mo ba, taon-taon na lang, pag yung nag-exit dito, maraming nahuhuli ang mga security na yung mga tao, yung iba, inuwi nila yung mug. Kasi pagpapasok ka kasi sa tent, tapos order ka ng beer, 1 liter na mug yun. Yung iba, inuuwi nila. Kaso bawal kasi yun. Kaya ilang thousands na record nila na-confiscate nilang mugs. Ang cute ng toys, so yung mga naka-leather hose na stuffed toy, tapos naka-drindle, ang galing. Tapos meron din silang t-shirt. Kung gusto niyo ng t-shirt ng Oktoberfest, bili kayo. Nasa, mahal ah, 23 euro, merong 49. Yung jacket yatang 49 euro. Yung ganito. Pasok tayo sa Löwenbräu. Yan, ito yung itsura sa loob ng tent. May mga tumutugtog. Pag sa gabi, masaya to eh, may mga sayawan sa gabi. Pero I don't know lang kung ganitong oras, may ganun din ba? Depende sa naka-assign na banda na magpe-play. Kasi yan yung beer nila, oh. Yan. 1 liter. Tapos guys, kailangan nyo magpa-reserve dito ng table. Kasi maraming ang tao. Pero meron din namang area na pwede kang walang reservation. Ayan, nakalagay, oh, reserve your own Sprite. So, pwede kang umupo dyan sa mga table na yan. Yung ng beer, ay 1 liter is 15.40. Nagmahal na sila. Tapos ito yung menu nila. Post nyo lang kung gusto nyo makita yung presyohan. Tapos order tayo ng Radler, yung walang alcohol.
nating 1 liter na Radler. So, cheers! Prost! Ihi talaga ito mamaya. So, ganito ang vibes ngayon sa tent ng Löwenbräu. Tanghali to guys, ha? Tanghali, weekdays, pero punuan pa rin yung tent. O-order dapat ako ng Haxe. Kaso, yung cash kong dala, saktuhan lang. Parang nahiya naman ako order na hindi ako mag-tip. So, kaya beer na lang ang in-order ko. Ang purita. Sabi ko nga, dapat nakalimutan ko kasi mag-withdraw kahapon. Yung tira ko lang na pera, yung tira lang din ng gwala ko nung nakarang araw. Kaya ayun, nga. Kaya hanggang beer lang tayo. So, ito Radler. Beer to siya na, hindi ko alam kung lemon ba ang hinalo or Sprite. Basta matamis siya na beer. Tapos yung pinili ko, yung walang alcohol. Para, kasi, ang laman lang ng tiyan natin is yung kape. Para hindi naman tayo malasing. Saglit lang din naman tayo dito magstay kasi 5 hours yung biyahe natin, di ba? So, ayoko rin namang gabihin pag-uwi, yung gabihin masyado. Kasi mahirap na, alam niyo naman, pag yung regional train, maraming delays, tapos minsan nagka-cancel sila. So, kawawa ka sa daan. Ang lamig pa, tapos yun. O, yan yung mga typical na tinutugtog dito sa Oktoberfest. Yan. So Bayerisch. So Bavarian. Pero enjoy lang tayo, guys. May nakikita ako nagsusuot ng Berlin Marathon medal. Be proud. You've conquered the 42 kilometers, 42.195 kilometers. So, be proud. Nung Sunday pa yung race, Tuesday ngayon, suot nila yung medal. And that is normal. Kahit nung ako, yung kinabukasan, nung gumala ako, suot ko yung medal because I'm so proud that I was able to finish a marathon. Ang orderin natin, guys. Yan. So, ito yung in-order natin. Ente, duck to siya. And then, parang kartoffel noodle, potato, dumplings. Tapos, kalahating natira nating Radler. So, guys, kain tayo. Yan, so, tikman natin. Yung kanilang pato, ay, yung ente, duck, ano ba yung sa Tagalog yung duck? Ay, duck is, pato ba yun? Bibe. Cheers. Kain tayo. Partner. Maharap. As mentioned earlier, gusto ko sana yung Haxe. Kaso, yun nga, yung cash ko saktuhan lang din. Nakakahiyang hindi mag-tip sa waitress. Although, dito naman sa Germany, hindi naman mandatory na kailangan mo mag-tip, di ba? Okay lang dito kahit hindi ka mag-tip. Pero, syempre, sa ganitong event, parang, alam mo yon, natuwa ka naman sa servisyo nila. Okay naman yung waitress dito. Kaya, nagtitip tayo. And, cheers or prost.
Prost is a cheers sa German. Tugtugan sa likod ko. Buti nakakuha tayo ng table kasi kadalasan puno yung mga tent, which is ngayon nga, ang dami ng tao. Tapos, pag pumunta ka, dapat may reserve table ka. Tapos, konti lang yung area na no need na yung table na hindi kailangang reserve. Buti may nakita tayong space. Siya nga pala, pag pupunta kayo dito ng grupo, or magbabala kayong pumunta dito, I recommend na agahan nyo ang reservation. Kasi yung mga table dito naka-reserve, maaga yan sila nire-reserve. Minsan, nauubusan ka na. Tapos dapat, meron din yatang fix na time na, okay, na-reserve mo siya ng ganitong oras. Hindi ibig sabihin na na-reserve mo siya, buong gabi mo nang na-reserve yun. Kundi may oras lamang. So kung grupo kayo, halimbawa marami kayo, 5 or 10, I recommend na kumuha kayo ng reservation na mag-reserve kayo ng table para masulit at ma-enjoy nyo talaga. Kasi kadalasan paggabi na, punuan talaga ang tent. Ang tendency, pag wala kang reservation, magkahiwa-hiwalay kayo ng upuan. Or much worse, pag yung area na no need reservation, puno na yung mga mesa. Ganun din sa hotel or hostels. Mag-reserve kayo ng maaga ng accommodation nyo dito. Kasi pag nag-reserve ka ng a month before or 2 weeks before, grabe ang mahal na ng mga room. Yung ordinary na araw, halimbawa hostel, or yung mga 3-star lang na hotel, kung yung ordinary araw is nasa 50 or 60 euro per night, pag season ng Oktoberfest, umaabot ng 150 to 100 euro. Ganun siya kamahal. Kaya, kung nagbabala kayong pumunta sa Oktoberfest, I recommend na mag-reserve kayo ng maaga sa hotel or accommodation. At kung marami kayo, reserve kayo ng table sa hotel. Ilalagay ko dito yung link or screenshot kung saan kayo pwedeng magpa-reserve. Yan yung typical na Bavarian sauce na tinutugtog dito sa Oktoberfest. Ako-Prost na. Taas na. Prost! Prost! Yan yung inaabangan kang pagkanta, makipag-cheers ka sa mga katabi mo. And pag makipag-cheers ka, you have to look in the eye sa ka-cheers mo. Kasi pag hindi daw, meron kang 7 years of bad, hindi siya luck. Research na lang kung ano. Basta, 7 years of bad. Lumabas na tayo sa tent. Try natin habulin yung train ko. Pero kung hindi naman, eh, ikot-ilukot ulit tayo, no? Medyo umaambon. Kaya, inano ko sa ulo ko tong jacket ko. May parada. Laki ng kabayo. Ah, lalaki. Parada yun sila. Dito, sa loob lang ng place. Lalaki ng kabayo. Diyos ko. Parang ano, hanggang dito ako ng kabayo. Kumbaga, ganyan yung kabayo. Nakita ko yung sign ng U exit. Ewan ko lang kung abutin ko 5 minutes na lang eh. Pag hindi, di nga. Huling sulya. Next year ulit. Ciao, ciao. Yan, exit na tayo. Sana mabutan natin yung train. U4, U5. Direction sa Hauptbahnhof. Madami papunta dun sa site.
Yung mga paakit na yan, papunta yan doon. At ay mga pauwi naman. Pababa. Oh, may mga ilan din. Nabutan natin yun. Nabutan natin yung train. Grabe pangis ko. 1 minute na lang. Hingal ako. Nakbo. Yan, so umalis ng 1:35. So, almost 4 hours nang magbabiyahe until Würzburg. Tapos, meron tayong 20 minutes transfer. Sakay tayo ng panibagong train. Darating tayo sa Schaffenburg magsi 7 p.m. Sana walang aberya. Grabe yung pangis ko. Hinabol ko talaga. Tinakbo ko. Hello guys. Nakabalik na tayo at nakauwi na tayo sa bahay. Nakalimutan ko rin pala sa inyo. Di ba pre-namis ko kanina yung tungkol dun sa may Drindel. Explanation dun or parang may guide or rule. Yung Drindel kasi may apron yon. So yung tali niya, yung i-ribbon mo siya, pag nasa right side, ibig sabihin nun, taken or may asawa ka na. Pag sa left side naman, single, available, and ready to mingle. Tapos pag yung ribbon naman ay sa likod, ibig sabihin ay widow ka na or waitress. Pag sa harap naman ay bata or for children. Or you are pure, like you are V. Ganun siya. Ayun, tos isa pang fact is, bakit sinasabi Oktoberfest, pero bakit September ini-start? Ang ano lang dito is yung about sa weather. Kasi pag sa October, masyado nang malamig. At least daw, ma-enjoy daw ng mga tao yung medyo okay pa ang weather. Medyo warmer pa ang September kaysa sa October. Yun lang. So, that's it for today. I hope you enjoyed our vlog. And sa susunod nating mga gala, samahan niyo ulit ako. Bye-bye!